Hello, ayan, magandang hapon na po, So, after class naman po, ayan, duty pong muli tayo dito sa ating gulayan sa paaralan, ayan. So, kung kanina pong umaga ay nag-harvest tayo at nag-monitor, nagdilig, ngayon naman po ay, ayan, i-transplant na po natin itong mga pipino na to. So, ayan po. So, ito po yung tamang oras o panahon o araw na kung saan pwede tayong mag-transplant. Ayan. Gulayan tips pong muli o gardening tips pong muli. So, sa hapon po natin ginagawa ang transplanting method. Ayan. Sa mga nagugulay, nagtatanim, sa hapon po tayo nagta-transplant. Usually, mga 4 to 5 PM po ay nagta-transplant tayo ng mga pananim. Sapagkat ang sikat ng araw ay papalubog na po. Ayan. Kaya, simulan na po natin ang paglilipat tanim or transplanting method na tinatawag. Siyempre, ayan, kukunin po natin itong, ayan, ating mga seedlings ng pipino. Madali lang po siyang kunin. Ayan po. So, eto na po yon. Ayan. So, makikita nyo po kung gaano kaganda yung mga roots ng ating seedlings. Ayan. So, kailangan po kasama po yung lupa. O, ayan. Simulan na po natin. Ayan. Pagta-transplant. So, kung yung pong mga pipino nung nakaraan ay nandun sa lugar kung saan sama-sama yung mga baging, tulad ng sigarilyas, upo, patola, ampalaya, itatry ko po dito sa loob ng aming greenhouse na magtanim ng pipino. 2 plat po yan. I-intercrop po natin doon sa mga halamang natitira tulad ng may kamatis, meron doong eggplant. Subukan po natin mag-intercrop dito. At eto, tanim natin yung pipino. Tapos gawa na lang po kami ng trellis or yung tinatawag nating pagapangan or pala-pala. Yan. Tara po. Simulan na po natin. Ayan. So, pwede po nating itanim ito sa gitna. At pwede rin naman ng dalawang side. Ayan. So, piliin po natin. Tingnan po natin. Ayan. Siguro po ang gagawin ko is sa gitna na lang po muna. Pwede po itong isang dangkal lang ang pagitan. Ayan po. Ayan. Dahil siya po ay gumagapang, ang pipino po ay gumagapang, kahit siya po ay isang dangkal o 2 dangkal ang pagitan. So, gagawin ko pong isang dangkal lang. Para marami po tayong maitanim. Ayan, sana po ay nag-enjoy kayong muli sa aking video, sa aking reels. Ang mahalaga po ay meron po kayong natututunan or may napupulot na aral sa panonood ng aking video at ng aking mga reels. Ayan. Mula sa inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. So, eto, after ng klase, balik tayo sa ating duty sa gulayan sa paaralan. Siyempre po, after nating may transplant, didiligan din po natin. Then, bukas na umaga, dilig din po ulit. Sana po ay nag-enjoy kayo dyan sa panonood ng aking video. Dyan lang po kayo, panoorin nyo po hanggang sa dulo. Kung meron po kayong mga katanungan or comment, suggestions, i-comment nyo na lang po dyan sa comment section. Thank you for watching! Ito po, pangalawa. Ayan, bunutin na natin yung hindi na magandang kamatis. Ayan. So, kahit isang dangkal lang pong pagitan ang ilagay natin. Ayan. So, kung hindi po natin matapos ngayon, tuloy po natin bukas na hapon. Yan. So, ganun lang po. Kasimple.
kadali ang pagtatanim ng pagta-transplant po natin. Ayan. Ayan. Tamang-tama po may na-harvest tayong isang malapit ng mahinog na kamatis. Yan, ito po pangatlo na. Yan. Ayan, ito po. Pang-apat. Pag po ako nagtatanim ng ganito, mas gusto ko po yung walang gloves para nahahawakan ko po ng maayos. Maaring dito pwede ako mag-gloves, pero ito po, wala. Ayan, nakaapat na puno na po tayo. Ito po pang-5. Ayan. So after po nito mamaya, ayan, pwede po tayong mag-harvest kasi sa hapon, i-harvest po natin yung lettuce na meron nag-order kasi ng lettuce. I-harvest po natin. Kasi po yung lettuce po natin is nasa garden plot. Kaya pag hinarvest po natin ng maaga, maaring malanta. Kaya ngayon po natin i-harvest. Lagyan pa natin dito ng isa. Ang kagandahan lang po ng aming plot o garden plot is buhagag ang lupa. Yeah. Ayan, so ito po. Gawin ko pong 2, 4, 6 na puno lang po muna. Then bukas na lang natin. Ito na yung iba. And syempre, didiligan po natin pagkatapos yan. Ayan po. So pakita ko lang po yung ating itinransplant na mga bagong pipino. Ayan po. So didiligan ko po yan. So after ko pong diligan, mag-harvest tayo ng lettuce. Diligan po natin. Then gamit lang din po itong aking improvise DIY. Para po makapag-adjust yung ating bagong tanim na pipino. Ayan. Then bukas na umaga, didiligan din po natin. Usually po yung aking pagdidilig is sa umaga lang. Talagang pasawa sila sa dilig sa umaga. And then sa hapon, kahit hindi na po namin diligin. Yan, so samahan niyo po akong mag-harvest naman. Harvest tayo ng lettuce.
Yan. So, ibigay po natin dun sa mga nag-order ng fresh lettuce. Ayan. Ayan. Nandito po tayo sa tanim na lettuce. Laging nadadali to. Diyan ka muna. Yan, ito po ang ating lettuce. Yan. Oh, ito po. Ayan. So, blessing. So, ito po ang aming fresh lettuce sa aming garden plot. Ayan. So, sa hapon ko po siya hina-harvest ngayon sapagkat wala po siya sa cups. Madali po siyang malanta. Kung i-harvest po natin siya ng umaga, baka maaring ngayong hapon ay, pagdating ng hapon ay lanta na. Kaya para fresh pa rin po, ayan, sa hapon po tayo nag-harvest. Thank you for watching. Ayan. Tuloy ko lang po ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gulay, nagsasabing maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy. At sana po ay meron kayong natututunan. Ayan. Ito po ay blessings mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching and subscribe na ang aking YouTube channel, ang Maestro Panaderong Gulay. Kung may mga comment and suggestion, mag-comment po kayo dyan sa comment section. Pag nagustuhan nyo po, i-like nyo po and i-share nyo na rin po ang aking videos. Muli, ito pa ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gulay, nagsasabing mapagpalang araw. Thank you for watching. God bless.